Good morning, ka-coffee! Kumusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, gapangan na, ka-coffee ha. Bagamat hindi pa po nagsisimula ang sesyon diyan sa Senado, abay nagkakaroon na po ng gapangan. At itong si Bato de la Rosa, ibinulgar itong si Chis Escudero na gumagapang sa Duterte Block. Wow! Grabing politics ha. Bulgaran ito, ka-coffee ha. O yan o. Headline ng Philippine Star. Chis Escudero Chis Escudero reaching out to Duterte Block, sabi po ni Bato de la Rosa. Tingnan mo? Oh, sino nagbukang masama ngayon? Ito si Chis Escudero, nanliligaw para maging Senate President pa rin. Iba talaga ang kapangyarihan. Siyempre, kapag ikaw ay Senate President, pangatlo ka sa pinakamataas sa hierarchy ng gobyerno, Presidente, Vice Presidente, Senate President. Kaya very important yung posisyon na yan. Ayaw pa rin umalis, definitely, ni Chis Escudero sa kanyang posisyon. Malinaw na malinaw yan. Alam mo, threatened si Chis Escudero ngayon dahil matunog po yung pangalan ni Tito Sotto. Papasok si Tito Sotto sa eksena eh. At balita ko, mukhang si Tito Sotto ang susunod na Senate President. Kaya nagkakaroon ngayon ng gapangan. Ang problema, sana yung mga ganitong discussion, secret lang ito eh, di ba? Pero syempre si Bato, kailangan ilabas ni Bato yan. Binulgar ni Bato yan. Alam mo kung anong gustong mangyari ni Bato dyan? Gusto niyang palabasin na makapangyarihan kaming Duterte Block, kaya nililigawan nyo kami. Or pwede rin, huyo kayo. Huyo kayo ngayon. Kasi alam niya siguro na si Chis Escudero ay kampi sa administrasyon. Posible, or posibleng patas. Or posible na may commitment, may promise itong si Chis Escudero na once na mag-issue ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban dito kay Bato, abay hindi siya isusurrender. May mga ganyang kondisyones, ka-coffee. Hindi mawawala yan. Politics yan, ka-coffee. Posible din, kasi may nakarating din sa ating balita, itong kampo din ni Tito Sotto, nakikipag-usap na rin sa kampo ng mga Duterte Block. Ng mga kampo ng Duterte Block. Ng Duterte Block. Pag sinabi natin Duterte Block, sino ba yung magkakakampi na yan? O si Bato, si Bongo, si Marcoleta, o sama mo na si Robin Padilla, yung solid na yung apat. Pero, ang tanong dyan, enough ba, for instance, yung Duterte Block na makapagpanalo ng Senate President? With the current situation, with the current setup, hindi pwede si Marcoleta. Hindi makakakuha ng enough votes, enough numbers si Marcoleta. Kasi pinanlutang din nila yan eh, di ba? Napag-usapan na rin yan eh, na posibleng si Marcoleta, at actually yung iba gusto na si Marcoleta ang gawing Senate President. Pero sa pag nasa Senado ka na, number game yan. Di ba? Numbers game. Butuhan kayo dyan. 24 kayo dyan. Syempre, majority wins dyan. O kaya ngayon, kanya-kanyang ligawan na. Sige. O ngayon, binubulgar kayo ni Bato. Kasi ang pakiramdam ni Bato nito, kayo ngayon, hilalapit-lapit kayo sa akin ngayon. Matapos yung kaming bakbakin, matapos yung ipakulong si Tatay Digong. Di ba? Yan yung mga linyahan ni Bato dyan eh. O sige, bulgar na. Download Travel Town, you will love it. Chis Escudero reaching out to Duterte Block, sabi ni Bato de la Rosa, na supposed to be secret sana to. Pero alam mo na yung intention ni Bato dyan, bakit niya binulgar yan. Senator Ronald Bato de la Rosa said the Duterte Block has yet to decide who it will support as Senate President in the upcoming Congress. Very important, ka-coffee, sa Duterte Block kung sino yung kanilang susuportahan sa pagka Senate President. Kasi again, napabalita na, di ba? May nagsalita na. Coming from the ICC prosecutor by Assistant Prosecutor kay Conti, na eventually, in the coming months, maglalabas din po ng warrant of arrest kay Bato at kay Bongo. So, bilang mga senador sila, kailangan matiyak nila yung immunity nila na hindi talaga sila isusurrender dyan sa ICC. Kaya malaking bagay itong Senate President na iboboto nila. Kinakailangan makatiyak ni Bato, kinakailangan makatiyak ni Bongo na susuportahan sila ng Senate President na kanilang ihahalal. So as of the moment, hindi pa raw po sila nakapipili. Ano ba yung mga kondisyon? Di ba? Definitely may mga kondisyones yan. Mga politiko yan, mga yan eh. May kondisyones yan. Lalo na, coming from the Duterte camp. Si PBBM lang eh. Nag-offer si PBBM ng reconciliation eh. O, nagbigay ng kondisyon. Sila Panelo, yung kampo ni Digong. Ano yung kondisyon nila? O, iuwi nyo si Digong dito. Makikipagkasundo kami sa inyo.
Diba? Duterte yan. O, kung nililigawan mo si Bato, nililigawan mo si Bongo at si Marcoleta na makuha yung oo nila para sa Senate presidency, may kondisyon yan. Hindi papayag ng libre ang mga yan. Politiko yung mga yan eh. Amid a possible shake-up in the Senate leadership, Senator Ronald De La Rosa bared on Tuesday, May 20, that Senate President Chis Escudero has reached out to him through text messages about the Senate presidency. Bulgar na bulgar dito ka-coffee, si Chis Escudero. Sana tinawagan niya na lang, di ba? Wala pang ebidensya. Ang problema kung text eh. Andiyan niya, pwede screenshot ni Bato yan, i-post niya. Ang problema naman dito kay Bato, di ba? Parang tawag natin dyan, privilege communication naman yan, di ba? Sana hindi mo na binulgar. Pero alam mo naman ang motibo ni Bato dito. Ang gusto niyang i-highlight dyan, ako, understanding ko ito, no? Ang gusto niya bigyan ng emphasis dyan, importante kami, kaya nililigawan nyo kami. Kaya kinakailangan nyo yung boto namin para sa inyo. While the re-elected senator did not divulge details about their conversation, he said the Duterte bloc has yet to decide who it will support as Senate President in the upcoming Congress, ABS-CBN News reported. Wala naman silang option eh. Dalawa lang yan eh. Si Senate President Escudero lang yan at si Tito Soto na dati ding Senate President. Pero sa current setup, sa tingin ko lang mas matimbang si Tito Soto. Kaya nagdodoble kaya ditong si Chis Escudero para makakuha ng boto, makakuha ng suporta mula sa Duterte bloc. De La Rosa said he would be speaking with members of the Duterte bloc before deciding on the matter, stressing they have to wait for Senator Robin Hood Padilla to return from The Hague. Padilla flew to the Netherlands to show his support for incarcerated former President Rodrigo Duterte. Oo, nandyan nga eh. Nakipag-lunch nga yan sa statwa ni Digong. Nakita niyo ba yun ka-coffee? Si Robin Padilla, dyan sa The Hague. Meron, may statwa eh. May tawag dyan, Sintra board, Sintra print ni Digong na nakaupo, may nakatayo. Ayan, nakipag-lunch si Robin Hood Padilla. So, sino bang nasusunod sa Duterte bloc? Pero dito sa tansya ko sa pagsasalita ni Bato mukhang siya ang nasusunod eh. Mukhang siya ang dominant eh. Sa tansya ko lang the way magsalita itong si Bato, mukhang siya ang nasusunod. Si Bongo, feeling ko hindi man interested si Bongo dyan. At si Robin Padilla, definitely hindi interested dyan. Kaya si Bato talaga yan. Posible si Marcoleta, pero si Marcoleta, syempre, bagong salta siya sa Senado, maninibago pa yan. Mag-a-adjust siya. First time niya na magsisenador. So malamang sa malamang si Bato talaga ang nasusunod dito sa Duterte bloc. Meanwhile, Senator Risa Ontiveros has expressed her intention to pursue the Senate minority leadership in the upcoming 20th Congress now that she has gained allies in Senator-elect Bam Aquino and Francis Pangilinan or Kiko Pangilinan. Buti pa to si Risa Ontiveros. Si Rita Ontiveros, tiyak na tiyak mag-agaw-agaw kayo dyan sa majority, kami minority. At nakahanap pa siya ng kakampi. Totoo naman, magkakakampi ang mga yan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, magkakakampi ang mga yan. Parte sila ng minority. Diba? Pero majority yan medyo hindi pa tiyak yan kasi marami din ang nagkakagusto sa posisyon na yan Ontiveros said that while she does not know how Aquino and Pangilinan would have themselves organized in the next Congress, she hopes they would all be part of the minority bloc or an independent bloc if other coalitions such as the Duterte bloc would be declared in the minority. May nabasa akong content creator, sino ba nag-post nun? Sabi nila, itong kampo nila Digong, fake minority, tawag dyan, fake opposition. Hindi ko alam kung sino, kung nabasa nyo na rin yan ka-coffee, na fake opposition. Hindi ba talaga opposition yan sila? Fake opposition, hindi ko alam kung totoo, pero mas naniniwala ako doon sa fake opposition yan. Kung pag-uusapan natin ng opposition dyan, mas credible pa itong grupo nila Risa Ontiveros. Of course, the Senate minority leadership is something that any minority of an outgoing Congress aspires for, especially if there are allied senators who were elected and you could build a minority, she said during the kapihan sa Senado nitong Miyerkules po, May 21. Yan po yung sinasabi dito ni Risa Ontiveros. Kanina, ka-coffee, may nakita din ako sa balitang ito na even si Tito Soto, nagsimula na rin daw po, anong term ba dito? Manggapang o kumuha ng boto. Kasi supposedly, di ba? Ideally, pero it will never happen ka-coffee. Ideally, pag nagbotohan kayo dyan sa Senado, sana walang intervention na naganap prior to the voting, di ba? Prior to the voting process. Pero
Ideally yun. Hindi naman nangyayari yan. So bago pa ba sumapit yung pagboto nila ng Senate President dyan sa Senado, may mga initial conversations na yan. Yan yung mga terms na ginapang na yan, gapangan na yan, nakakuha na ng suporta yan from someone, nakakuha na yan ng ganyan, ng agreement, etc. 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 So kanya-kanyang gapang na sila dyan. Nakakatawa lang ito mga to kasi binubulgar kayo. Tuloy, ang labas ngayon, napakamakapangyarihan nila Bato ngayon kasi sila ang taga-bulgar ngayon ng sekreto eh. Oh, nasa ABS-CBN headline. Sabi ni Bongo, si Bongo naman nagsalita dito. Both Escudero and Soto seeking Duterte Black support for Senate presidency. O, tinan mo. Si Bongo, si Bato, parang lumalabas talaga na kami ang malakas dito. Huyo kayo lahat. Both Senate President Francis Chis Escudero and Senator-elect Tito Soto have asked the Duterte Bloc for their support in the fight for the Senate presidency, according to Senator-elect Bongo, who is a member of the bloc. Oh, ligaw. From our group, yes, Go said on Wednesday when asked if Escudero and Soto have sought their help. Marami pa pong ibang nakikipag-usap din po sa amin, but we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino, at interes at independent Senate po ito. Sabi po ni Bongo. Talaga ba? Buti hindi na-mention yung pagpapauwi kay Digong kasi baka maging national concern yan eh. O Senate concern yung pagpapauwi kay Digong, no? Buti hindi na-mention dito ni Senator Bongo. There are 5 senators who are members of the Duterte Bloc. 5 pala. Si Amy Marcos. Talaga nga naman si Amy, parte na pala siya ng Duterte Bloc. Si Bato, si Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, at Marcoleta. Yun, hindi lang pala 4. Sorry, I stand corrected. Si Amy pala ganap ng Duterte Bloc. Talaga nga naman, taksil talaga ito, Go said they have not yet come up with a decision on whom to support or if they will field one of their own. Sino yan? If they will field one of their own. Sino sa 5? 2, dalawa lang yan. Amy Marcos or si Marcoleta. Pero si Marcoleta, X na yan. Bago lang yan eh. Parang inappropriate, hindi tama na siya agad ang maging Senate President. Though, may chance siya. Kasi senador siya, elected siya. Diba? Depende sa botohan yan. Pero, in a typical setup, malabo-labo na si Marcoleta ay iboboto ng other members ng bloc, no? O ng mga partido. O ng coalition. Si Amy Marcos, posible pa. Kung sige, pero may enough number ba sila? Makakuha ba sila ng enough number coming from Amy Marcos? Posible lang yan sa Duterte Bloc. Si Amy Marcos ang ipanlaban nila dyan. Surprising, ha? Surprising. Ano kaya mangyayari kung si Amy Marcos ang Senate President? Naku po. Disaster yan. Bibira ng bibira yan sa administrasyon. Bibirahin niya si PBBM. Pinag-uusapan daw po nila ngayon yan. Kahit sino po ang miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang Senate President. So, it is open sa lahat. But kami, we will vote as a block. Iisa po ang aming suportahan. Nagkakaisa po kami. Talaga. For the meantime, yes. Support muna kayo dyan. Pero darating din yung punto na maghihiwa-hiwalay na kayo. Again, politics, ka-coffee. Politics. Go firmly said they are not looking for someone who will dismiss the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Talaga lang ha, hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado, hindi nag-uusap ng ganon, sabi ni Bongo. ABS-CBN News, Soto, Escudero and Soto for comment but they have yet to respond as of posting time. Talaga ba? Hindi mo pag-uusapan? Hindi nyo pag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte? Okay, no comment. Imposible na wala mga ganyang kondisyones. Before the campaign, or actually during the campaign, before the elections, diba, yung mga alyansa, napag-usapan dyan ang impeachment ni Sara Duterte. Isang malaking good luck na lang talaga dyan. Ang siste ngayon, ang napapahiya ngayon, ang grupo nila, Escudero, and grupo nila Tito Soto. Kasi binubulgar kayo ngayon ni Bongo na ginagapang nyo sila. Sorry, sige, pagandahin natin yung term. Wag nagapang ha. Nililigawan kayo nila. Kinukuha yung matamis ninyong oo. Diba? Para sa Senate presidency. In short, parang hindi kayo makapaghintay Atat na atat kayo Antayin nyo na magbalik tayo ng sesyon.
'Di ba? Makaupo yung mga bagong senador at magbotohan tayo diyan. Hindi yung ngayon na nagkakaroon ng gapangan, nagkakaroon ng panliligaw para makakuha ng suporta para sa Senate presidency. Nabubulgar sila diyan. Ito naman si Bato, syempre pa-importante, kami to eh. O sige, bubulgar, ilalabas sa media. O yan, sino nakakahiya? Di yun ang ligaw, yun ang hihingi ng tulong. O siya, sige. Anong komento nyo ka-coffee? Kasi kayo, kung papipiliin kayo, sige, sinong mas gusto ninyo? Si Chis Escudero o si Tito Soto? Dalawa lang yan. O sige, ipasok natin si Amy Marcos, pero mukhang hindi makakakuha ng enough numbers itong si Amy Marcos. O si, si Bato? Definitely hindi rin. O sige, si Chis Escudero or si Tito Soto? Yan, dalawa lang yan. Chis Escudero or Tito Soto? Sa tingin ninyo, sino yung karapat-dapat maging Senate President? Ako, Tito Soto ako. Si Tito Soto, malawak ang karanasan, for sure, malawak ang karanasan, and I think boboto siya, magiging patas siya dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, and I think bilang kaalyado siya ng presidente sa recent election under the alyansa, isusuportahan niya yung priority bills o yung legislative agenda ng administrasyon. Very important yan, ka-coffee ha. Kasi syempre nag-uusap naman yan both houses of Congress yan kasama yung executive, no, yung presidente. Nag-uusap-usap yan. Ito yung mga priority bills natin. In fact, ang presidente pa kayo nagsicertify na priority yung isang bill na to, isang panukalang batas na yan. So may mga legislative agenda yan, ang presidente. So very important na yung legislative agenda ng presidente, isusuportahan yan ng Senate President. Kasi syempre, leader yan ng Senado Yan ang kukumpas. Sa House of Representatives, for sure, Martin Romualdez yan. Si Martin Romualdez, no doubt, mabilis mag-deliver. Diba? Talagang suportado niya yung legislative agenda ng presidente ni PBBM, kaya mabilis sila mag-deliver dyan. As contrary sa Senado, medyo mabagal, lalo na nung panahon ni Zubiri, medyo mabagal-bagal sila mag-usap-usap dyan sa mga legislative agenda, di ba? So ngayon, sa tingin ko, si Tito Soto, mas magagawa niya yan. Nasa sa inyo ka-coffee yan. Sino sa tingin ninyo yung karapat-dapat maging patas tayo sa pagpili, no? Sino sa tingin niyo karapat-dapat maging Senate President ng 20th Congress? Chis Escudero or Tito Soto? Sige, i-comment ka-coffee ang inyong opinion, ang inyong napupusuan dyan sa comment section para mabasa po yan ng ating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ayan, baka hindi pa po kayo naka-like sa ating Facebook page, pasukin na lang ka-coffee, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Alright, sige. Magkita-kita tayo sa ating susunod na episodes. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.